Welcome back, students of grade 11 Lily, Lotus, and Lilac. Here we go again for our module 4 of Understanding Culture, Society, and Politics. Hope you get a lot with our first month of our new norm study. And this time, we're going to continue our module learning in different ways. Either printed module, e-module, digital module, online, and anything that you can access and learn from us. And now let's start to study our module 4, which is how do we become a member of the society? Can we consider ourselves as a member of the society? And if we are, how did we know that we are really a member of a given society? Okay, in this class, our learning objectives is, of course, you have to know how we became part of the society. Secondly, reflect on how we belong to our society. How did we belong to this society? How did we know that we are really in this society? And thirdly, is act accordingly as part of the society. If you said that you are a part of the society, then it is expected that you act accordingly as a member of the society. How do we act then? We're going to learn that in this module number 4. So the big question for this module is, how do we become member of the society? How do you know that you are a member of a society? Remember, a society again is a group of people with interacting to one another. Okay, so society is not the building, it's not the community or the municipalities, the concrete things that you are seeing around, but the society is the people interacting together. Okay, so how do we become part of this interaction? So let's go. So first of all, in this study, we have to know the definition of terms that are very important in sociology or in this subject matter in order for us to understand clearly in a technical manner, and of course in the real life application. The first term that you should know is the word socialization. What is socialization? Socialization is the process of learning how to live in a way acceptable to one's own society. Socialization sa Tagalog ay pakikisalamuha. So, hindi ibig sabihin ay pwede nating limitahan ang socialization sa pag-uusap-usap lang. Okay? It is in a deeper meaning. In a sense na hindi ka lang nakikipag-usap sa kanila, socialize, but you are also having an interaction and a relationship with other people, and you are building a society. Okay, so kaya nga socialization. Okay, so secondly, the word enculturation. What is enculturation? The process by which an individual adopts the behavior patterns of the culture in which she or she is immersed. From the word culture and enculturation. Ibig sabihin yan ay naa-adapt mo na or nakukuha mo yung pag-uugali, yung kultura, pakikisalamuha ng isang lipunan na iyong pinuntahan, at pagdating ng panahon, hindi mo namamalayan ay ganun yan na rin. For example, myself, I studied in Batangas for several years. So alam natin iba ang dialect ng Batangas sa Manila at saka sa Mindoro. Kaya nga, pamula nung ako'y naroon, ay na-adapt ko yung kanilang salamuha sa tao pagdating sa kanilang pakikipagtalastasan o pakikipag-usap. Okay? Ay ganito. Okay, so ako din, hindi ako born and raised sa Mindoro. Yung mga mga nandine. So hindi ko yan kinalakihan sa Manila. So sa Manila, alam niyo naman yung word nila na konyo. Yung konyo is basically the combination of English at Tagalog. So, why so hot naman talaga dito So, parang ganon, okay? So, that's enculturation. Kung saan ka ng lugar, hindi mo namamalayan na a-adapt mo na pala yung kanilang mga pag-uugali, pananalita, at yung kanilang pananamit, yung kanilang itsura, nakukuha mo na. Okay? So, yun ang tatawag nating enculturation. Enculturation, nakukuha mo yung pag-uugali. Socialization ay kung paano ka makipagsalamuha sa iyong kapwa-tao. Okay? So,
Another one na dapat nating i-consider is yung identity formation. Okay? So from the word identity and formation, yung identity, yung pagkatao. Sino ka nga ba talaga? At pag sinabi ng formation, kung paano nabuo. So paano ba nabuo yung iyong pagkatao? So basically, ganun lang yung identity formation. Paano mo nasabi na ikaw yan? Okay? So pag tinanong mo yung tanong na sino ka nga ba? Okay? So ang hirap sagutin nun. Pero identity formation is the development of the individual's distinct personality by which he or she is recognized or known. Kung paano ka nakilala ng tao. Okay? So, ako bilang nakasalumuhan ng mga kaibigan ko sa kolehiyo at after ko ng college, maging sa aking magpastor at maging sa aking pagiging guro, kilala ko sa pagiging corny. Okay? So, yun yung identity ko. Kaya nga meron akong page na in the right corny, pero hindi na pumatok yan, okay? So, yun yung aking identity. Also, I am known for eating a lot of burgers. Not just burger, but burgers, okay? So, that's my identity, okay? So, with regards sa identity formation, we consider the number one, the cultural identity. Ano yung kultura mo, okay? Kung kayo Mindoro, Mindoreño, doon ka pinanganak, ano yung kultura ng Mindoro? Basically, yun din ang kultura mo. Pangalawa is national identity. Ano ang lahi mo? Ikaw ay Pilipino, okay? So, kung ikaw ay Filipino, basically yun yung identity mo, okay? As a national identity. And thirdly, your religious identity. Kung ano yung iyong relihiyon, ikaw, yun yung identity mo. Okay, Protestante, Muslim, Katoliko, Hinduist, Buddhist, and lots of religions. So, dun ka nakikilala base sa iyong relihiyon. Okay, kung ikaw sa Buddhista, your identity as a Seventh-day Adventist, hindi ka kumakain ng mga baboy. Okay? Nag-iglesia, your religious identity, hindi ka kumakain ng dinuguan. So, may mga ganong klase tayong religious identity and so on and so forth. Okay? So, what the next terms that we should know in the society para maging consider natin na belong tayo sa society is what we call norms and values. Yan. Napaka-relevant yung panahon na yan, yung norms and values. When we talk about values are general guidelines. Yung kabuuang pamantayan. Okay? When we talk about norms, these are the specific guidelines. Yung specific talaga. Halimbawa, ang values ng isang Pilipino ay magalang. Okay? Generally, ang mga Pilipino ay magalang. Okay? Ang norms naman ay yung specific guidelines. Okay? For example, yung mga batas natin. Okay? Pag tumawid ka sa jaywalking, ikaw ay mapatawan ng kakibat na parusa sapagkat merong batas na nagsasabi na bawal tumawid. So that's the norm, okay? The norms or normative. Ito yung tinatawag nating mga set na of rules and regulation that already established, okay? So values are general standards. We decide what is good and what is bad. And norms are rules and expectations that specify how people should and should not behave in various social situation. Kaya nga, pag sinabing values, ito yung mga pag-uugali natin ng tao generally. Yung pag-aamin ng tama at yung mali. Ngayon, itong norms na ito ay yung siyang nagbibigay ng nagbibigay ng kahulugan kung ano yung tama at mali. Kasi alam natin yung masama, pero the question is anong klaseng kasamaan. So, sino magsasabi ng kasamaan? Meron tayong natawag na batas. Okay? For example, sa ating mga civilized person, tayo ay meron tayong batas na thou shall not murder. Okay? So, sa atin, bawal kang pumatay, bawal kang pumugot ng ulo. Pag pumunta ka naman sa Nueva Vizcaya, meron sila tribal people, which is the uncivilized people. Ibig sabihin, hindi nakatira sa syudad, kasi mga tribo sila. Para sa kanila, napaka-noble ng headhunting sa mga Ilongot, okay? Sa mga Ilongot, okay lang sa kanila ang pagpugot ng ulo. Kasi yun yung patunay na regalo nila sa mga kababaihan para sila ay kilalanan talaga na isang lalaki sa lipunan. So magkaibang norm, okay? Alam natin yung tama at mali. Sa atin, mali ang tinatawag nating headhunting or pag-murder. Bawal sa atin yun. May norm tayo sinusunod. Kaya lang, yung values na pagpatay ay dahil may norm ang mga Ilongot tribe na noble sa kanilang headhunting ay allow sa kanila yon. Of course, ang kanilang mga tinatarget ay yung mga tourists. Okay. Pero mawa ng Diyos, they change from their
former culture. Meron pa rin ilan, pero when I visited there, I think 6 years ago, buhay pa naman ako, may ulo pa naman. Tingnan. Okay. Okay pa. So, yun yung norms at yung values. Okay? Generally, yung tama at mali at yung norms yung magsasabi kung ano ba talaga yung tama at isang mali base sa nagawang batas. Okay? So, next one is the word conformity and defiance. Dito ating masasabi na lalong masasabi kung paano tayo napasama sa isang society. Okay? Nag-conform ka ba or nag-deviate ka ba? Okay? Or defiant ka ba? So, conformity and defiance are two responses to real or imagined pressures from other. For example, isipin ninyo ang inyong sarili sa isang bagong kultura. Okay, for example, sa mga senior high school, malapit na kayong pumunta doon sa tinatawag nating kolehiyo. Some of you will meet different places, different people, and even different culture. Lalo na pupunta sa Manila. Kaya mga tagang Mindoro, punta kayo ng Manila, is either mag-conform kayo or mag-deviate kayo. Anong ibig sabihin? Pag sinabi natin conform, ay kung ano yung kultura nila na pinuntahan mong bago, lahat sa'yo bago, lahat sa'yo mga bagong malalaking building, mga malls, kanilang mga panalita, kanilang pakikisalamuha, is either mag-adapt ka, conform mo, sundin mo yung kanilang pamumuhay, yung kanilang lifestyle, sundin mo lang, conform. Or secondly, pwede ka rin maging deviant or mag-deviate ka. Ay, ayoko ng ganyan, okay? Ayoko ng ganyang pag-ugali, ayoko ng ganyang pag-nanamit, mananatili akong ganito kasi eto ako, okay? So, nag-deviant ka. Hindi ka kaya nga, ang deviance is basically the opposite of conformity. Okay? So, ganun yung conformity and defiance. Let's define it clearly. Conformity means going along one's peers, individuals, of a person own status. A recruit entering military service will typically conform to the habits and language of other recruits. Okay? So, ganun lang yun. Kung meron kayong group of friends matatalino, is either mag-defeat ka or mag-conform ka. Dahil mga kaibigan mo matatalino, basically, kung gusto mong maging matalino din, mag-conform ka sa kanila. Ngayon, kung ayaw mo naman maging matalino, mag-deviant ka sa kanila. Okay? Ay, mga KG kayo, ba't ganyan kayo mga matatalino kayo? Okay? So, ikaw lang yung naiiba. Okay? So, hindi dahil ikaw ay deviant. Sa Tagalog, ito ay paglihis. Okay? Pag-iba ng landas. Dahil yung mga nakasama mo ay para-parehas, ikaw ay iba. Lumihis ka. Okay? And then, let's define conformity more. Conformity is adjusting one's behavior or thinking to correspond with group criterion. Okay? Lagad ng iisipin ng isang society, meron niyang sariling kultura. Meron niyang sariling lengguwahe, pamumuhay, lifestyle, pananamit, lahat-lahat yan. Kaya kung ikaw naman na iba sa kanila, anong gagawin mo? Willing ka bang to adjust to become one of them? Or willing kang to become different to them? Okay? So, ikaw ay magko-conform or mag-deviate. Pero tayo tinatawag na the chameleon effect. Okay? Ano yung chameleon effect? The chameleon effect is a social psychology phenomenon wherein people tend to make themselves blend into the environment. Alam niyo ba yung kakayanan ng isang chameleon? Yung chameleon, meron siyang kakayanan mag-adapt sa kanyang environment. Kung yung kanyang background ay kulay green, naging green din siya. Kung siya ay nasa puno na kulay brown, magiging brown din siya. Okay? Kung siya ay nasa surface na kulay violet, magiging violet din siya. Ginagawa niya itong camouflage na ito para to protect themselves sa kanilang mga predators. Okay? Para hindi sila makalata o maitsurahan. Ganon din yung tinatawag nating chameleon effect sa conformity. Okay? Para tayo ay hindi naman mapahamak sa isang lipunan, is either sana magandang conformity, ay nag-a-adapt ka rin sa kanilang pamumuhay. Okay? Kung ano yung kulay nila, nagiging ganun ka rin. Okay? Kung ano yung language nila, kinukuha mo rin. Ang Filipino magaling dyan sa conformity. Wherever the Filipinos are in, nag-a-adapt sila. Kahit anong iba't ibang bansa pa yan, magaling ang Pilipino sa chameleon effect. Okay? So, nagpapalit tayo ng kulay natin depende sa lugar na ating pinamumuhayan. Okay? So, this is one of the basic question, okay, of conformity. Why do people conform? Bakit mo ba kailangan mag-conform? Okay? Is either mag-conform ka positively or negatively.
Pag sinabi nating positively, of course, kung yung mga kasama mo ay mahuhusay sa isang larangan ng laro, for example, basketball, mag-conform ka. Magiging mahusay ka rin basketball kagaya ng mga kasama mo. Okay? Pero kung magko-conform ka naman negatively sa mga tao na lahat sila ay addict dahil dahil ikaw ay gusto mo maging kasama rin nila, edi mag-adapt ka rin sa kanila. Kung mag-conform ka negatively, maging addict ka rin. Okay? So, it's either both ways. Okay? Hindi pwedeng meet halfway. It's either you conform positively or negatively. Sabi nga dito, the need for acceptance and approval of others. Okay? Kaya yung tao ay nagko-conform kasi ayaw nilang ma-reject. Aray, ang sakit naman nun. Okay? Alam niyo naman siguro yung maranasan ng ma-reject. Sa romantically, sa family, sa mga group of friends ninyo, sa tindahan, kung saan saang lugar. Okay? So, napaka-sakit, Kuya Eddie, ang ma-reject. Okay? Some also merong pagkatakot ng embarrassment. Okay? Takot silang mapahiya. Okay? So, instead na, for example, uy, inom ka naman dyan, okay? Ang KJ mo naman, okay? Napakahina mo naman. So, out of embarrassment, dahil ayaw mong mapahiya, inom ka na rin. Okay? So, you conform dahil ayaw mong mapahiya. Pangalawa, ridicule. Ayaw mong maasar. Okay? For example, yung mga challenge accepted dyan sa Facebook ngayon, yan ay example lang tinatawag nating iwas asar, okay? Payabangan ng girlfriend, payabangan ng cellphone, payabangan ng damit, payabangan ng kung ano mga challenge na yan, okay? So sometimes, meron tayong tinatawag na peer pressure, okay? Ayaw natin na tayo ay mapahiya sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, at kung saan pa para lang para maiwasan natin 'yon, ang ginagawa natin ay sige, conform na lang tayo. Okay? Sige. Ganyan na rin ako. So, ganun yung ating sometimes na attitude kapag tayo ay nagigipit ay nagko-conform na lang tayo. Okay? So, let's define naman yung deviance more clearly. Okay? So, deviance is the opposite of conformity, kagaya na sinabi ko kanina. And a behavior, trait, belief, or other attributes that defies or violates a norm and triggers an undesirable outcome. Okay? Sometimes, yung pagiging deviant is not really giving us a undesirable outcome. Ibig sabihin, yung result niya hindi maganda. For example, wala ka ng pera. At lahat ay nagsisikap pero ikaw gusto mong magmadali. Ang gusto mong gawin ay magnakaw. So, merong norm ang society na bawal magnakaw. Pero ikaw wala kang pakialam sa batas na yon, so magiging deviant ka, gagawa ka ng paraan para magnakaw at ikaw ay kumita ng pera ng mabilisan. Okay? So, hindi maganda yung kanyang result, yung kanyang outcome. And sometimes ganun din yung pagiging sa group of friends. Okay, sometimes nagiging deviant tayo, nagiging rageful, nagiging galit tayo. Okay, so yung pagiging deviant yun, kung lahat ng mga kaibigan mo mabait tapos ikaw ay swapang, ikaw ang quote and quote ay bully, so deviant ka sa mga grupo ng mga mababait. Okay? So, basically, ang deviant ay merong nakalagay na norm. Merong batas. At yung batas na yon ay iyong binabiolate. Okay? So, sinusuway mo yon, lumilihis ka doon, at pag ginawa mo yon, ibig sabihin nun, deviant ka na. Okay? Pag sinabi ng magulang mo na ang lahat ng mga kapatid mo ay masisipag sa bahay, at ikaw ay tamad, ibig sabihin nun, deviant ka na. Okay? So, may iba't ibang klaseng mga deviant. May natawag tayong innovation. Sa innovation, ito yung acceptance of goals but not as means of reaching them. Okay? Tanggap mo na ikaw ay... tanggap mo sa lipunan na kailangan mo magsikap para ikaw ay yumaman. Okay? Na kailangan mo ang pera para magbuhay. Pero hindi mo tanggap na merong bawal na kaparaanan para makuha yon. Kaya sabi ko kanina, parang si Robin Hood, okay? Tanggap niya na kailangan niyang tumulong sa mahirap. Pero yung kanyang kaparaanan hindi maganda. Nag-innovate siya. Gumawa siya ng bagong paraan at yun yung tawag nating Robin Hood sa panahon natin ngayon.
Nagnanakaw siya at tumutulong siya sa mahirap. Okay? So, the end does not justify the means. Nag-innovate ka para magawa mo yung goal mo, pero yung goal mo, kahit anong paraan, kahit masama, gagawin mo yon. Okay? Walang tamang paraan at maling paraan. Basta, gagawin mo yon, ma-meet mo lang yung goal mo. Okay? So, number 2 is ritualism. Ritualism is abandon of goals but maintain expected behaviors. Okay? Hindi, ano man yung goal mo sa buhay or ano man yung goal mo bilang isang tao sa lipunan, ina-abandon mo na yon, okay? Pero meron ka pa ring pag-uugali, okay? So, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta mabuhay lang kayo ng maayos at mabuti, okay? Hindi kayo nakaka-agrabyado ng ibang tao. Okay na yon. Okay, hindi mo kailangang maging mabait ng sobra. Hindi mo na kailangang maging matulungin sa kapwa, parang ganon, okay? So, ina-abandon mo yung goal ng society na dapat mabuti. Okay? Pero, at kahit pa paano, ay ikaw ay may pag-uugali pa rin. Okay? Na ina-expect. Number 3 is retreatism. Retreatism reject both goals and means of reaching them. Okay? Kaya nga retreatism, extreme na eh. Ito yung matinding-matindi na. Inabandon mo na yung goal mo, inabandon mo pa yung means mo. Talagang sobrang kung baga, salot ka na sa lipunan. I can explain this in a manner ng mga tatawag nating mga aktivista, okay? Or ng mga National People Army, yung mga yan. So, nireject nila yung goal ng Pilipinas na united, peaceful, ang ganyan. At sila mismo ay extreme, okay? Both yung goals and means ni-reject nila, and then bahala na sila sa buhay nila, kaya lahat sila kaaway ng mga Pilipino. Okay? And number 4 is rebellion. Rebellion seeks to substitute new goals and means for existing goals and means. Okay? Kung meron mang set ng mga batas ang ating bansang Pilipinas, at ito yung natawag natin mga extremists. Okay? Yan, sinabi ko na rin kanina, may somehow related sa mga NPA, okay? Merong batas ang Pilipinas, pero hindi sila sumusunod, nag-a-abide sa batas. Okay, gumagawa sila ng panibagong batas, panibago nilang goal na hindi katugma ng goal ng bansa natin as a whole. Kaya sila tinatawag na mga rebelde. Okay? Mga rebellion. Kaya mga defiant sila. Okay? Hindi sila nag-conform sa gusto ng gobyerno. Kaya anong ginawa nila? Naging lumihis sila. Okay? So, yan yung mga bagay na yan. And there are other types of deviance. Letter A is metronomy or role-strain model. Symbolic interactionism, conflict theory, gender ethnicity, and sexuality studies. Okay, so these are ano lang naman to, ang point ng lahat naman na ito ay parang ganito lang yan. Say, paano ang tao lumilihis sa kanilang society. Okay? So, yun yung mga iba't ibang mga theory. Okay? Isa sa mga theory dito na common is yung symbolic interactionism. So, symbolic kasi we are using symbol. Okay? Ito yung natawag nating stigma, kung saan yung isang tao ay binibigyan natin ng label. Okay? Kung ikaw, for example, ay lumaking tamad at nakilala ka ng lipunan mo ng tamad ka na habang buhay. Yun yung stigma sa'yo, okay? Dahil tamad ka, okay? Pero nagkakaroon tayo ng labeling, and sometimes nagiging deviant ang isang tao dahil sa pag-label ng tao, okay? For example, sa konteksto ng pamilya, black sheep. Kahit hindi naman talaga siya black sheep, dahil tinawag mo siyang black sheep sa pamilya, nasanay na siyang ganon, pinanindigan niya na lang. Naging deviant na siya. Kasi binigyan mo siya ng label. Okay? Ng stigma at ng tinatawag nating label nga. Or kaya naging deviant na siya. Hindi mo na siya binigyan ng pag-asa. As if yun na siya habang buhay. Okay? So, a simple illustration regarding a conformist and individualist. Ang conformist daw is a team player. Siyempre, kung ikaw ay magkakasama sa grupo, ay gusto mong maging in dun sa grupo na yon, mag-conform ka. Pero kung ayaw mo namang mag-conform o maging team player, of course, yun yung opposite. Deviant ka. Ay, ayoko niyan. Mga perwisyo lang yan mga yan, okay? Kaya ko na itong mag-isa.
Pag gano'n ang attitude mo, ikaw ay deviant or individualist ang iyong category. So, ikaw, ano sa palagay mo ang iyong ano ka so ikaw sa palagay mo ano ka sa society? Are you a conformist or are you a individualist or deviant? Are you a team player? Are you a team player or are you an individualist? Okay. Kayo lang makakasagot niyan. Okay? So class, meron din tayong tinatawag na social control. Of course, from the term itself, paano kinokontrol yung society? Okay, paano kinokontrol yung mga rebelde, yung mga deviant, yung mga conformist. So, paano natin ginagawa yon? Okay? Social control is a concept that refers to the ways in which people's thoughts, feelings, appearance, and behavior are regulated in social system. Okay? Gumagawa ng sistema ang isang lipunan at yung sistema na yon, the rules, the regulation, the policies, the laws ay nire-regulate ng ating gobyerno para mapanatili natin na maayos ang ating lipunan or ang ating society. One way is through coercion, from imprisoning those who commit a crime to physicians administering drugs that make difficult patients more manageable. Pag sinabi natin coercion, gumagamit na ng puwersa. Ang mga kriminal na deviant by nature ay para makontrol yung kanilang ugali sa pagiging ganong klaseng deviant ay sa pamagitan ng puwersa, force, through imprisonment. Pagkakulong, pagkahuli, and then of course pagkakulong. So yun yung ginagamit nating social control because they violate the norms of the society. Social control, sabi nga dito, is necessary to ensure that a society functions smoothly. Pag walang social control, okay, lahat pwedeng maging deviant, lahat ay pwedeng maging conformist, okay? Okay, kaya kailangan natin yung mag-control sa society natin. Dahil kung hindi, baka mamayagpag yung mga deviant, dumami yung mga lumihis ng landas sa ating bansa. So the primary means of of course is self-control, yung pagpipigil sa sarili, okay? And the other agents, of course, is the police, the family, the religious figure, the peer group, and the public opinion. So itong mga bagay na ito ay mga agents para makontrol natin yung ating lipunan. Okay, so yan yung yung illustration, yan yung mga agent. So family, education, religion, sport, media, government. Because all of them are educating an individual to become a better person or a good citizen of this country. Educate mo sila. Religion, ganun din naman in-educate sila about their belief of the existence of God. Which basically, ang goal ng religion is to become good morally and spiritually. And sport, media, government, and family. Lahat yan ay meron niyang mga specific rules and regulations sa tahanan, sa gobyerno, sa media, at maging sa sport to discipline the individual to become a good citizen para ma-deviate sila sa mga drugs and addiction. So lahat yan are good agents para maging makontrol yung society ng maayos at of course the goal is to become a good society. What is the purpose of sanction? Sanction, pag sinabing sanction, ito yung pagbibigay ng kaparusahan. To encourage people to follow social norm. Of course, kaya tayo merong batas sa ating lipunan ay para mapanatili natin yung mabuting kalalagayan ng ating lugar. Halimbawa na lang, sa sasakyan. Isipin nyo na lang kung walang traffic light sa Manila. Baka nagbuhol-buhol na sila doon, okay? Baka kanya-kanya na sila ng tawid, okay? Kaya nga mayroon ng traffic light para ma-regulate yung traffic, okay? Yung flow ng mga sasakyan. And halimbawa na lang, hindi sinabi ng bansa natin bawal pamatay. Baka nag-purge na tayo. Alam niyo ba yung purge na movie? Ang goal ng purge ay ilabas lahat ang sama ng loob mo sa isang taon. Itong movie na to, Purge, okay? One day lang to sa isang taon na pwede mong pumatay. Pumatay ka lang, pwede kang pumatay, pwede mong gawin lahat, pwede kang magnakaw, walang batas magsasabi sa iyo. Okay, ang tanging batas lang ay walang batas. Okay? So imagine mo yung society na walang batas, ang gulo, chaotic.
chaos talaga. Napakagulong kapatayan ka na lang diyan. So, magsasabing bawal pumatay. Okay? So, the importance of social control to society, of course, is social stability. For social to function smoothly. Okay? Para maging stable, magkaroon ng balance yung society natin. In addition, of course, bilang part of the society, are you a conformist or a deviant or individualist, meron din tayo natawag na status and role sa ating society. Okay, as a member of the society. Status, of course, in general, status is associated with prestige. It may be because of an individual's lifestyle, education, or vocation. Kaya ano status mo? Ikaw ba ay edukado? Ikaw ba ay ikaw ba ay probinsyano? Ikaw ba ay taga-syudad? Ikaw ba ay blue collar job? Ikaw ba ay yung agricultural job, industrial job? So that's yung status mo sa buhay. Ikaw ba ay nakakangat? Ikaw ba ay nasa baba ng lipunan? So that's status. When we talk about a role is a set of norms, values, behaviors, and personality characteristics attached to a status. At an individual may play one or more role. Yung gagawin. Of course, kung ikaw ay may status ka bilang isang a politician, that's your status, okay? You are expected to play your role as a politician, to help the poor, to implement the rules and regulation, the laws, okay? So, and so on and so forth. And in regard to status, meron tayong dalawang klaseng statuses. Okay? One is ascribed status, and secondly is achieved status. Number 1, ascribed status. Ano ba yung ascribed status? It is the fix for an individual birth. Pag sinabing ascribe, yun na talaga. Inuukit na. Okay? Ikaw na yon. Okay? Pamulat sa pool. Hindi mo yung kinuha, ikaw na yon. Okay? Include those based upon sex, age, race, ethnic group, and family background. Hindi mo naman pinili maging Pilipino. Ascribe yun sa'yo. Hindi mo pinili maging babae o lalaki. Ascribe yun sa'yo yun. Okay, biologically. Alam naman mag-determine kung ano yung lalaki at babae. Hindi mo naman pinili ang iyong edad. Okay? Hindi mo pinili ikaw yung maging anak. Hindi mo pinili ang mga bagay na iyon, maging iyong mga magulang. Ascribe na sa'yo yun. Okay? So, yun ang ascribe status. Ikaw na yon, hindi mo pinili yon. Okay? Number 2 is the achieved status. From the word achieve, kinuha mo, nakuha mo. Okay? Pinaghirapan mo. Those which the individual acquires during his or her lifetime because of the exercise, ability, skill, and or perseverance. Dahil sa pagkatyaga, pagsusumikap, dahil sa iyong abilidad, okay, ay nakamtan mo. Achieved status. Yung education mo is an achieved status. A bachelor degree, or doctorate degree, or postdoctoral degree, or fellowship, ang iyong pagiging ikaw someday, an engineer, a teacher, an athlete, a farmer, okay, and so on and so forth, even a pastor, okay? So that's an achieved status, okay? So yun ay pinagsumikapan mo. Okay, kaya mo nakuha. Ascribe, ikaw na yon, no choice ka doon. Achieve, choice mo yon. Okay? Naging ikaw iyon. Okay, so the next one is of course, may natin tinatawag na role conflict. Sinabing role conflict stems out from the challenging and opposing pressures of two or more roles that struggle for our time and attention. Okay, for example, a student's role is different if the individual is a full-time student or a working student. Okay, so nagkakaroon siya ng role conflict. Dahil nga siya ay estudyante, ang expect sa kanya ay mag-aral. Hindi sa kanya pino-force yung pagtatrabaho. Kaya lang, naging part-time working student siya dahil sa matinding pangangailangan ng lipunan. Okay, dahil sa kahirapan. Okay? So, nagiging confused yung role niya. Nagko-conflict yung kanyang pagiging estudyante at yung pagiging worker niya. So, nagkakaroon ng role conflict. Kung ikaw ay estudyante, expected sa'yo ay mag-aral. Kaya nga, maganda ditong illustration, yung Tagalog ng student. Ang Tagalog ng student ay mag-aaral. So, ano ba ang goal ng student? Ano mag-aaral? Pumasok ba? Okay, hindi sana ang Tagalog ng student ay magpapasok. Hindi. Ang Tagalog ng student ay mag-aaral because expected sa mag-aaral ay ang mag-aral, hindi maglaro.
Hindi matulog ng matulog na matulog. Hindi maging tamad sa eskwela. Hindi maging tamad sa paggawa ng module. Kundi expected ka na mag-aral by any means necessary dahil ikaw ay mag-aaral. Okay? So, nagkakaroon lang ng conflict yan kung meron ka pang ibang ginagawa other than being a student. Okay? So, gender identity, of course, is basically a personal understanding of oneself as male or female. Yung iyong identity sa gender. Are you male or female? Gender role, of course, is a set of norms exposing the types of behavior which are usually considered acceptable, appropriate, or desirable for people grounded based on one's real or supposed sex or sexuality. Okay, anong role mo? Bilang lalaki, expected ka na you do the muscular thing. Ikaw, pag babae, you do the feminine thing. Okay, mga pambabaeng trabaho. So that's your gender role. Expected yun as a society. Yung lalaki at babae, merong ine-expect sa'yo, nagkampanan mo. And this week for your weekly assessment, this is so easy because this is a personal weekly assessment. And I just want to know you more. And of course, it has a relation with our lesson regarding the gender identity, your identity formation, how do you become a member of society, are you a conformist or individualist or deviant, okay? So by simple slam note na ito ay maaari ko kayong makilala kung anong klase kayo, estudyante, anak, at membro ng lipunan. Okay? Lalo ngayon sa ating tinatawag na quote-unquote new norm. Okay? Kaya siya tinawag na new norm kasi hindi ito yung normal na kinagasnan natin noon. Yung puro online, yung nakamaskara, yung puro Zoom, conference, yung puro messenger, yung naka-face shield, yung module ng ating learning and everything, or if not all, but most ng ating ginagawa ngayong new norm ay iba talaga. Okay. Send this activity by any means necessary na inyong kaya. Of course, lahat kayo ay makakatanggap ng tinatawag nating printed weekly assessment paper sheet. Okay? Lahat yun ay lahat kayo makakuha nun. Pwede nyo itong ibigay once you get the other module. So, this is a 1 week activity again and then again. So, yeah, you can answer this. Ano ba yan? Answer nyo lang itong slam book na ito. And of course, itong mga polo dyan. Ano ba yung my favorite? Okay? My favorite nyo at a song that and you get to know me. Okay? So, yung ba dyan, fill in the blank. Yung sa get to know me naman, ay bibilugan ninyo. Ano mas prefer ninyo? Text or call? Ako, text. Bilugan ko lang yung text. Ano mas prefer ninyo? Video games or computer games? Ako, computer games. Ano mas prefer ninyo? Instagram or YouTube? Ako, YouTube. iPhone or Android? iPhone, okay? PlayStation or Xbox? PlayStation. Okay, tablet or computer. So, parang ganun lang. Pili lang kayo. Diyan, circle nyo lang. Okay? So, again, send nyo sa akin yan via email, via messenger, via on-site sa school, or text nyo lang ako kung meron pa kayong ibang mga katanungan. Okay? So, that's it for us this week, class. Again, thank you very much. My name again is Mr. Wright Castillo, the Mr.